Okay, ito mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan. Ha? After ilang buwan, ha? Or umabot ho ng isang taon or isang taon mahigit. Ha? Magaganap na ho bukas ang pinakahihintay ho, ha? Ng mamamayang Pilipino. Ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Kaso i-minus nyo ho, ibawas nyo ho dyan yung mga kakarampot ho ng mga didisit, ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Ha? Pero majority mga kababayan, ito na ho ang pinakihintay ho ng sambayan ng Pilipino. Anong nakaraang taon ho ay naantala ho ito, ha? Inabutan ho ng 1-year bar rule, ha? Dahil ho sa iba't ibang hindi tamang pagproseso, ha? Or proseso dyan ho sa impeachment na inihahin ho, ha? Inihain o ipinail ho, ha? Na iba't ibang grupo, individual, ha? Dyan ho kay BP Inday Sara Duterte. Hanggang sa dumating na ho ang pinakahihintay ho natin bukas, March 25, 2026, ay magsisimula na ho ang unang impeachment hearing, ha? Na mga kinakaharap ho na impeachment case laban ho kay BP Inday Sara Duterte dyan ho sa House of Representatives. Iba't ibang issue ho yan. 4 ho na impeachment yan eh. Pero ang alam ho natin ay ang meron munang sufficient substance, yun hong dalawa, 3 and 4. Yung number 3, marami hong nilalaman hong impeachment case yan sa loob. Marami hong elements yan, pati ho yung impeachment case number 4. 3 and 4 ho yan. Ngayon mga kababayan, alam ho natin, ay isa ho sa mga titistigo, laban ho kay BP Inday Sara Duterte, dyan ho sa impeachment case niya, ito ho dati niyang aide, itong controversial ho na si Ramil Madriaga. Yan ho alam ng taong bayan. Pero ito, ito mga kababayan, pasabog ito, ha. Isang araw ho bago maganap ang impeachment case laban ho kay BP Inday Sara Duterte, inihayag ho mismo ni dating Senador Antonio Trillanes. Kilala nyo naman itong si dating Senador Antonio Trillanes, best friend ho ng pamilya Duterte ito, ha, especially ho ni Digong. Isang araw ho bago maganap ang impeachment case laban ho kay BP Inday Sara Duterte, inihayag ho ni dating Senador Antonio Trillanes na aatin ho siya ng hearing. At siya mismo ho, ang titistigo laban ho kay BP Inday Sara Duterte at matitindi ho ang sasabihin gagawing pasabog ho ni dating Senador Antonio Trillanes dyan ho sa impeachment case hearing. Naloko na. Ito mga kababayan, meron hong isinero itong si dating Senador Antonio Trillanes. Ito hong post ho ni Jesus Palsis. Multiple, makikita nyo sa screen, multiple bombshells from Sonny Trillanes. Ito sinabi ni Trillanes, ni dating Senador. Tayo po ay nasabihan na magiging testigo ako dito sa impeachment. So naghahanda na rin ako ng aking presentation. Pero ako lang ang pambungad. But eventually, iba't ibang mga testigo ang kukunin to validate or corroborate ang aking mga sasabihin. Nako po. Isa na nga dito yung tungkol sa bank accounts. Iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo sa mga aligasyon na sinasabi ko. So, official documents na yung mga lalabas to validate yung mga statement o allegation ko simula pa nung 2016. Ito mga kababayan, ito kasing bank accounts na ito na sinasabi ho ni BP Inday Sara Duterte na according ho dito sa House of Representatives, dito sa komite, pati ho rito kay Congresswoman Luistro. Dalawa ho ang pupwedeng rason para ang isang bank account tulad ho ni BP Inday Sara Duterte ay mabuksan, maisa publiko. Una, korte. Pangalawa, impeachment hearing. Impeachment case hearing yan. So, naloko na. Kung posible talaga mabuksan yan mga kababayan, hindi lang ho halaga ng pera ang makikita ng taong bayan dyan.
malalaman din ho kung sino-sino at saan galing ho ang mga dinepositong pera. Nako po. Ha? Eh, kapag bilyon-bilyon ang laman niyan na hindi ho maipaliwanag, ma-explain kung saan galing yan. Unang-una, hindi naman kilalang negosyante ito si BP Inday Sara Duterte. Na kung saan, kung talagang sobra-sobrang daming pera niyan, ay saan ang galing? Ha? Eh, kung kinuha mo lang sa sahod ng politika yan, pati ho doon siya, kung ano man trabaho ng mister niya, ay hindi makakaipon ng ganyan. Oh, yan ho yung mga makikita dyan. Ha? Okay, according dito kay Senador Antonio Trillanes, dati ang akusa niya kay BP Inday Sara Duterte, tumatanggap ho ng mga pera sa Pogo. Pati ho, di umano sa mga drug lords. Nako po. Ha? Ito, yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth. Nako. Na more than 2 billion pesos. Sa bank accounts niya, sila ni mag-asawa niyang Manscarpio. Tuloy natin. May dividends ang Duterte family. Nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord from 2011 to 2013. Kasi cheque yung binibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check sa pangalan nila. Individually yan. Tatay si Digong, Sara Pulong, Baste, pati si Hanilet, tsaka Kitty na joint account. Lahat sila ay tumatanggap. Ang total ay mga 40 to 50 million pesos. Every 6 months mula sa isang drug lord. Ayan ho, mga kababayan. Actually, may interview ho itong si dating Senador Antonio Trillanes. Bago lang ho, dito kay Karen Davila. Tama ba? DCMM? Karen Davila ba yun? Check natin ito. Baka ito yata yun. Nabanggit niyo po yung impeachment. Lumipat naman tayo, Sentry, ano? Ibang topic naman, ibang topic naman. Oo, dahil nga doon sa impeachment. Go ahead, partner. Mukhang may tanong ka. Mukhang excited ka itanong to. Tatanong lang natin ulit, no? At alam kong nasagot na rin naman to ni Sentry. Pero tignan natin kung ito pa rin yung stance niya, no? Lalo na magsisimula na nga yung hearing, di ba? So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na humarap dito sa hearing according to Congressman Laila De Lima. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? Opo, tayo po ay nasabihan na magiging testigo ako dito sa impeachment. So naghanda na rin ako ng aking presentation. Pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So mga official documents na yung lalabas to validate yung mga statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. So ibig mo sabihin, Sentry, posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Hindi pa yata, baka sa April pa. Sa April pa. So parang review lang ito, no, para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscarpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, no, individually nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord.
At ito ay nangyari from 2011 to 2013. So makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check sa Nako. pangalan nila. So individually yan ha, tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 50 million pesos every 6 months. So, galing sa isang drug lord. So, ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, no? Kung mulat talaga or bukas O, ayan mga kababayan, ha, isa ho sa ginagawang paratang ho ni dating Senador Antonio Trillanes ay tumatanggap daw itong mga Duterteng ito ng mga pera. Galing ho sa mga drug lord. Check daw yan. Eh kung magtatanong kayo, siguro, bakit paano nangyari na war on drugs si Digong? Ito ano ko lang ito, hindi ko naman sinasabing totoo ito. Ibig ba sabihin, parang sa pelikula, may binubunggo, mayroong pinoprotektahan. Ang binubunggo, yung di naglalagay. Yung naglalagay, inaalagaan. Baka lang naman, hindi ko naman sinasabing totoo. Pero kung ang batayan itong salaysay, statement ho ni dating Senador Antonio Trillanes kung bakit sila binibigyan ng mga pera ng drug lords, bakit binibigyan? Kasi sabi ko nga, kung bilyon-bilyon ang nasa bank accounts ni BP Inday Sara Duterte, saan ang galing yun? Dapat swak lang niya sa kinikita mo. Pinalagan ho yan ng kampo nila. Yung gagawin hong hakbang ho ng House, ng komite. Nila Congresswoman Luistro na buksan yung kanyang bank accounts. Pinalagan ho yan ng mga kampo niya, abogado niya. Ayaw nila. Bakit ayaw? Ano makikita? Kasi kung wala naman makikita dyan, swak lang naman yung pera doon sa kinikita ni BP Inday Sara Duterte, di mas maganda para mapahiya yung House of Representatives. Isipin mo kapag ka napatunayan ninyo, umayag kayong buksan, tapos yung pera sakto lang, hindi mapapahiya sila. Di ba? Ang tanong, bakit ayaw? Bakit meron bang makikitang hindi maipaliwanag, kaya ayaw? So, abangan ho natin yan bukas, mga kababayan. Napakaganda nito, ha? Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat. Bye-bye po.